Maaari pa bang mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano? Bago natin masagot ng maayos ang tanong na ito, dapat muna nating ipaliwanag ang ibig sabihin o ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano ay isang tao na hindi lamang nanalangin ng panalangin ng pagtanggap o lumakad sa altar o isinilang sa isang Kristiyanong pamilya. Habang ang mga ito ay maaaring naging bahagi ng karanasan ng isang Kristiyano, ngunit hindi ang mga bagay na ito ang siyang naging dahilan kung bakit siya naging isang Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano ay isang tao na sa pamamagitan ng pananampalataya ay naglagak ng kanyang buong pagtitiwala kay Kristo, na siyang kanyang Diyos, at tanging tagapagligtas, at hindi sa salita lamang, kundi sa buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Juan 3, talata 16, Mga Gawa 16, talata 31, Efeso 2, talata 8-9. Kung ang isang tao ay tunay na naging isang Kristiyano, ayon sa pakahulugang nabanggit, maaari bang mawala pa ang kanyang kaligtasan? Ang pinakamainam na paraan upang sagutin ang tanong na ito ay alamin kung ano naganap sa buhay ng isang Kristiyano sa oras ng kanyang kaligtasan ayon sa Biblia, at kung ano naman ang magaganap kung mawala ang kanyang kaligtasan. Narito ang ilang mga halimbawa. Ang isang tunay na Kristiyano ay naging isang bagong nilalang, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. 2 Korinto 5, talata 17. Ang talatang ito ay nagsasaad na ang isang tao ay lubusang nagbabago dahil sa kanyang pagiging kay Kristo. Para mawala ang kanyang kaligtasan, ang bagong pagkataong ito ay kailangang mawala at mapawalan ng bisa. Ang isang tunay na Kristiyano ay tinubos na sa kasalanan. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. 1 Pedro 1, talata 18-19. Ang salitang tinubos ay nangangahulugan ng pagbabayad ng buo sa isang itinakdang halaga. Para mawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano, kailangang pawalan ng bisa ng Diyos ang kanyang ginawang pagtubos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Ang isang tunay na Kristiyano ay pinawalang sala na. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Roma 5, talata 1. Ang ipagpapawalang sala ay nangangahulugan ng pagdedeklara na ang isang tao ay matuwid. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo bilang kanilang tanging Panginoon at tagapagligtas ay idineklarang matuwid ng Diyos. Para mawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano, kailangang bawiin ng Diyos ang kanyang deklarasyon na kanyang ginawa sa kanyang sarili. Ang isang tunay na Kristiyano ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ang pangako ng isang walang hanggang buhay sa langit na kasama ang Diyos. Ipinangako ng Diyos sa mga mananampalataya na mayroon na silang buhay na walang hanggan. Para mawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano, kailangang alisin ng Diyos sa isang tao ang buhay na walang hanggan. Kung pinangakuan ng Diyos ang isang Kristiyano na siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, paano babaliin ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagbawi sa buhay na walang hanggan? Ang isang tunay na Kristiyano ay pinangakuan na siya ay luluwalhatiin, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Roma 8, talata 30. Natutunan natin sa Roma 5, talata 1, na ang pagpapawalang sala ay ginawa sa oras ng deklarasyon ng pananampalataya. Ayon naman sa Roma 8, talata 30, ang pagluwalhati ay tiyak na magaganap sa lahat ng pinawalang sala. Ang pagluwalhati ay tumutukoy sa pagtanggap ng Kristiyano ng isang maluwalhating katawan sa langit. Kung nawawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano, ang Roma 8, talata 30 ay isang pagkakamali dahil hindi kayang garantiyahan ng Diyos ang pagluwalhati sa kanyang mga itinalaga, tinawag at pinawalang sala. Napakarami pa ang mga naganap sa buhay ng isang Kristiyano matapos niyang maligtas. Kahit ang ilan lamang sa mga pangyayaring ito ay malinaw na nagpapatunay na ang kaligtasan ay hindi na maaaring mawala pa sa isang tunay na Kristiyano. Marami, hindi man lahat sa mga pangako sa Biblia na nangyari sa atin nang tanggapin natin si Jesus bilang ating tanging Panginoon at tagapagligtas, ay hindi totoo kung nawawala pa ang kaligtasan. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi maaaring isilang na muli ng pangalawang beses, at ang pagtubos ay hindi maaaring pawalang bisa. Ang buhay na walang hanggan ay hindi maaaring mawala dahil kung mawawala ito, sasalungat ito mismo sa kahulugan ng buhay na walang hanggan. Kung maaaring mawala ang buhay na walang hanggan sa isang Kristiyano, babawiin ng Diyos ang kanyang sinabi at magbabago ang kanyang isip, dalawang bagay na hindi maaaring gawin ng Diyos.
Ang pinakapangunahing pagtutol sa paniniwalang ito ay ang mga sumusunod. Una, paano ang mga nagsasabing Kristiyano daw sila, ngunit patuloy na namumuhay sa imoralidad? Pangalawa, paano na, yaong mga dating Kristiyano, ngunit kalaunan ay itinakwil si Kristo, at hindi na nagpatuloy pa sa pananampalataya? Ngunit, ang dapat na bigyan ng linaw sa mga pagtutol na ito ay, sino nga ba talaga ang mga tunay na Kristiyano? Idineklara ng Biblia na ang mga tunay na Kristiyano ay hindi magpapatuloy sa immoral na pamumuhay, unang Juan 3, talata 6. Sinasabi ng Biblia na ang pagtalikod sa pananampalataya ay nagpapakita lamang na ang taong tumalikod ay hindi talaga naging tunay na Kristiyano. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na sa atin, unang Juan 2, talata 11. Kaya nga, ang pagtutol na ito ay nakabatay sa maling pangunawa kung sino ang tunay na Kristiyano. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi magpapatuloy sa immoral o baluktot na pamumuhay, o dili kaya naman ay itatakwil si Kristo at tatalikod sa pananampalataya. Ang mga aksyong ito ay mga patunay lamang na hindi talaga sila natubos sa kanilang mga kasalanan. Hindi maaaring mawala pa sa mga tunay na Kristiyano ang kaligtasan. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, Roma 8, talata 38 hanggang 39. Walang makakaagaw sa isang tunay na Kristiyano mula sa kamay ng Diyos, Juan 10, talata 28 hanggang 29. Ang Diyos ay may kakayahang garantiyahan at ingatan ang kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin. Sinabi sa sulat ni Judas sa talata 24 hanggang 25, sa kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan, at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Talata 25, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Nawa ay naging malinaw na sa ating lahat, ang tungkol sa katanungan na ating sinagot sa video na ito. Ang kaligtasan ay hindi mawawala kailanman sa mga taong totoo o tunay na naging Kristiyano, sa mga taong totohanang naglagap ng kanilang buhay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, Diyos, at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Yung mga hindi naging seryoso, hindi totoo o tunay ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus, sila ay matatawag lang na mga nagkukunwaring mga Kristiyano, mga pekeng Kristiyano. Mga diumano, mga Kristiyano daw sila, kahit na hindi naman. Kung kayo ang aking tatanungin, kayo ba ay isang Kristiyano? Kung sasabihin niyong kayo ay isang Kristiyano, anong uri kayo ng Kristiyano, saang kategorya kayo nabibilang? Sa mga tunay o totoo na Kristiyano ba, o sa mga huwad na nagkukunwaring mga Kristiyano? Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.